Lahat ng ito ay nagkaroon po ng pagbagal, ng pagbaba because the systemic and institutional opportunities cannot provide na mas malaganap at mas mapapadali ang pangungurakot when during the time of President Duterte po, binabantayan ito, hinahabol at pinuputol. Harapin ang pinakaugat ng problema at sino yon? Sila po ang pinakaugat ng problema nito. Nanumbalik muli ang systemic and institutional corruption sapagkat yan po ang gustong mangyari ng nakaupong pamunuan nila Marcos. Bago ang pagbibitiw sa pwesto ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, nire-assign niya ang ilang opisyal ng DPWH na sentro ngayon ng kontrobersya. Nakatutok si Jonathan Andal. Matapos mabunyag ang mga palpak na flood control project sa Oriental Mindoro, isang bakal na inilagay. nireassign si Engineer Gerald Pacanan, ang Regional Director ng DPWH Mimaropa. Inilipat si Pacanan sa Central Office. Ang pumalit sa kanya si Engineer Editha Babaran. Ayan nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Dito lang ho natin kasi mararanasan yan sa administrasyon ni Marcos Jr. Mantakin ho ninyo bilyon-bilyon na ho ang nawawalang pondo, trilyon na ho ang nagagastos. Hindi po matatanggal sa pwesto itong mga engineer, ang mga sangkot dyan sa flood control projects. Kundi mga ka-update, malilipat lang ho ng pwesto. Diba? Para lang po mga ka-update, may maipakita lang ho sila sa taong bayan na may ginagawa silang aksyon sa mga anomalyang nangyayari sa flood control project. Pero ang katotohanan, mga ka-update, ginagawa po nilang gunggong ang mga Pilipino. Pero ang totoo mga ka-update, sila po ginagaguho nila ang kanilang mga sarili. Diba? Para may maibalita lamang sa media mga ka-update, kunwari sisibagin sa pwesto itong si Pacanan pero inilipat lamang sa Central Region. Diba? Agad naman po ang pinalitan nitong si Editha Babaran. Ganyan ho ang mga hinayupak na admin ni Marcos Jr. Gagawa lamang po ng tunog para may mukhang ginagawa silang aksyon. Diba? Nagbaba nga sa pwesto itong si, anong pangalan ho nito mga kabdita? Itong si Bonoan, nagbaba sa pwesto. Ano pong nangyari? Wala pong imbestiga. Agad naman po napalitan nitong si Vince Dizon. Ngayon, siya na ho ang sekretary ng DPWH. Diba? Ganyan po kabilis ang panggagago ng mga ito sa atin. Diba? Ginagawa ho kasi nilang gunggong ang mga Pilipino, pero sila ho ang mga gunggong dito. Diba? Pinapaikot-ikot ho kasi nila, pero wala naman po nangyayari. Wala naman po talagang action na nangyayari sa mga ginagawa nilang pag-iimbestiga. Napapakinabangan na ho nila yung mga bilyon-bilyon, milyon-milyon ng taxpayer, pero hindi ho naaaresto, hindi pa rin naiimbestigahan kung sino ang kailangang managot. Diba? Pakinggan lang ho natin mga kapita. Ito yan sa inanunsyo ni DPWH Secretary Manuel Bonoan sa isang video message. Pag-reassign po sa Regional Director ng Region 4B, pag-reassign sa Regional Office ng mga Assistant District Engineer at lahat ng mga Section Chiefs ng Batangas 1st District Engineering Office, pagpataw ng preventive suspension sa mga empleyado ng Bulacan 1st District Engineering. Narinig niyo ho yan? Bago pa siya magbaba sa pwesto, kung ano-ano po ang pinagdadakdak niya. Pero anong ginagawa ho nila mga ka-update? Pinapalitan lang ho o inililipat lang ng pwesto. Diba? Nililipat lang ho nila ng pwesto itong mga kontratista, yung mga sangkot na engineer dyan sa flood control projects. Hindi ho nila iniimbestigan, hindi ho nila sinisibak. Ganyan ho ang mga yan. Pinapaikot-ikot lang ho nila tayo. Office mula sa District Engineer, Assistant District Engineer, at lahat ng Section Chiefs. Gusto nating managot ng dapat managot, makulong ang dapat makulong. Bumuo rin ang DPWH ng Anti-Graft and Corrupt Practices Committee na layong imbestigahan ang mga posibleng katiwalian ng mga kawani ng ahensya.
Pero giit ni DPWH Secretary Manny Bonoan, iilan lang ang skalawag sa DPWH. Mas marami pa rin ang matitino. Kasabay nito, ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson na 2 opisyal ng PCAB o Philippine Contractors Accreditation Board na taga-regulate ng mga kontraktor ang sila rin palang mga kontratista sa gobyerno. Tinukoy ni Lacson sina PCAB Board Member Engineer Ernie Bagaw at Engineer Arthur Escalante na may sariling mga construction company. Kukunti lang daw ho ang mga iskalawag diyan. Pero diyan nga sa inilahad nila, may 2 pa lang sangkot na kontratista. May sarili po silang construction site. Ibig sabihin mga ka-update, doon ho nila ipapasok ang mga kabalbalang ginagawa nila na panigurado at panigurado ginagawa ng business etong flood control project. Ang mga ghost project ho nila. Diba? Kumikita ho sila ng malalaki dyan para lamang sa ikauunlad ng pansarili nila mga kabita. Para sa pamilya lamang nila. Tapos tayo ho mga taxpayer, nakangangalang po tayo. Pag bumabaha po, wala po nangyayari. Nalulunod yung mga ating kagamitan, yung ating mga hayop, di ba? Sila ho'y nakikinabang, hindi ho tayo. Aniya, si Bagaw na reappointed board member ng PCAB noong September 2023 para sa 3 taong termino ay managing officer ng EGB Construction na pumipirma pa sa mga kontrata ng kumpanya sa DPWH. Si Escalante naman nakapirmang board director sa PCAB 2022 annual report pero nakapirma rin sa isang kontrata sa DPWH bilang kinatawan ng AN Escalante Construction Incorporated. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Escalante at Bagaw pero wala pa silang tugon sa aming pinadalang mensahe. Ayon kay Lacson, posibleng conflict of interest ito na labag sa batas o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Kabayan, sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo habang naghahanda po tayo sa ating pakikinig sa matalas na talakayan at mga may kabuluhang mga pag-discuss ng ating mga issue at mga balita dito po sa ating balita at talakayan with Ka Eric, no? So saan man kayong bahagi ng mundo, saan mang panig ng ating bansa, sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo at nandyan na po ang ating mga suki sa ating live. Si Melsmay, si Mama Ricor Felix, Corazon Austero, Alice Reliora from the US, si Marga M, at sino pa mga nandito? Ayan, si Maki Palad, good evening, Sir Eric, si Ma'am Emmy, Daray, Marcos, Helen Principe, maayong gabi Ka Eric, from the 13 Nation, Dom G, Sputnik, Helen Principe, from Davao City, ayan. So, I hope nasa mabuting kalagayan po kayo mga kababayan at maayos po ang inyong pagharap sa lahat ng paghamon sa buhay na ating sinusuong sa araw-araw po, no? Cordafia, good afternoon Ka Eric. Mitchie May, Ka Eric, nakaabot na jud ko nimo live. Thank you Mitchie May. Salamat. Fremon 0413 from Norway, si Narina Marin. Sara Nakamura from Japan. Good evening Ka Eric. Maraming salamat po at unti-unti na rin pumapasok ang ating mga live viewers sa ating Facebook Live. Cheryl Rose VA. Mayong gabi Ka Eric, gahulat gid permi sa live mo. Thank you Cheryl sa iyong pagsuporta. Litania Okay. Good evening Ka Eric. Dom G Sputnik. Si Helen Principe, Corazon Austero from Hong Kong, Marcos Claro, at si Daray from Switzerland, at si Rose Valier. Take care Ka Eric, Emerita Rarangol, and Maki Palad, at si Cherry Bacos. Ayan. Mga kababayan, magandang balita din ito kahit papaano. Bigyan din po natin ng pansin itong latest update na tinanggap na po ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbibitiw sa tungkulin bilang Secretary ng Department of Public Works and Highways nitong very controversial, no, as of late na mga kaganapan. Very controversial po itong si Secretary
Bunuan, ano? At kanina po sa araw na ito, in-announce na po ng Presidential Communications Office na tinanggap na ni Pangulong Marcos Jr. ang resignation. Mga ka-update, natural lang tatanggapin nga ni Marcos Jr. itong resignation letter ni Bunuan kasi nga mga ka-update, meron na hong nakareserba na, ayan nga si Vince. Si Vince, mga ka-update, alam na po kasi nila para may maipakita lamang sa internet, sa media, maipakita sa taong bayan na kaya ho nilang magsibak sa pwesto ng kanilang mga tuta. Pero ang katotohanan ho dyan, mga ka-update, planado ho nila yan. Ililipat lang ho sila sa ibang posisyon o sa ibang pwesto para sila pa rin ang umiikot sa kanilang kapangyarihan. Diba? Para kahit papano, mga ka-update, nagagamit ho nila ang katakawan nila sa kapangyarihan at sa kayamanan, sa pera ng taong bayan. Yan ho ang katotohanan dyan. Ni Secretary Manny Bunuan, at mukhang hindi na rin po ito talaga mapipigilan pa ang katotohanan na naging baggage si Bunuan para po sa administrasyon ni Marcos, lalo na nang sumambulat ang napakalubhang iskandalo ng pandarambong at mga malawakang pagnanakaw, pandaraya at mga pangungulimbat sa mga proyekto ng gobyerno na ang pakikipagsabwatan ay triumvirate. Mga kongresistang bulok at magnanakaw, doon po ang budget kinakatay at ginagawang sindikato, papalusutin ng DBM, ibababa sa DPWH, at ang DPWH po ang magpapacilitate na makukuha ito ng mga sindikato at kriminal na mga contractors. Ang pinaka-notorious po dito na sumambulat talaga na iskandalo ay ang involvement ng DPWH sa malawakang pandarambong, that even to the point na may mga ghost projects, mga kababayan. At like sa Bulacan lang na mahigit 70 billion pesos na mga flood control projects ang pumasok, mga kababayan, in the last 2 budget cycles, 2024 and 2025. At ang mga ghost projects po na Mantakin ho ninyo sa dalawang proyekto nila sa Bulacan, 70 billion ho ang nawawalang budget. Ganyan ho kalaki ang mga perang nananakaw sa pondo ng bayan. Ganyan po kalaki ang ninanakaw sa mga taxpayer. Mantakin ho ninyo 70 billion kahit habang buhay ho tayo magtrabaho, mga ka-update. Hindi ho natin kikitain yan. Pero yung mga gahaman, mga magnanakaw, 2 taon, 3 taon lang ho nila yan. Ilang taon lang ho nilang mabubulsa yan. Kaya po talagang sasambulat yung matinding issue ng DPWH. Diba? Yung pakikipagsabwatan ho nila sa mga congressman, sa mga contractor, sa engineer, mabubuking ho talaga lahat ng baho na yan. Diba? Nakakapandiri ho sila. Pinapakain ho nila sa pamilya nila etong mga galing sa nakaw. Diba? Nasisikmura pa ho nila yan. Kadami. Sa Bulacan pa lamang po ito, no? Kung hindi pa ghost project, ito pong pag-amin din ni Secretary Bunuan na walang quality control ang maraming mga flood control projects, no? Kaya inaamin na rin po niya na 80% lupa, 15% lang ang sementasyon o ang semento na component, at nasa 5% lang po ang iron frame o mga bakal-bakal, kung kaya minsan mga kawayan na pinutol upang isalpak po sa loob ng mga projects na ito. So, ito po lahat ay nabulgar, no? For example, sa Bulacan, may isang kontraktor na by the name of the contractors company na SYMS, na binigyan na po ng full payment ng DPWH nang umabot po sa 55 million pesos. Walang project delivery, mga kababayan. So, yan lahat po ay naibulgar. Inantay pa po ni Secretary Bunuan na umabot ng 3 linggo bago po siya nag-tender ng kanyang resignation. And ngayon, pinalitan po siya ni
DOTR Secretary or the Transportation Secretary na si Ginoong Vince Dizon, no? Itong si Ginoong Vince Dizon po ay naging bahagi po ito ng gobyerno ni Pangulong Duterte, no? Sa panahon ng COVID-19. Ito siya ang kasama ni Charlie Galvez sa mga pagpapasiguro na magkaroon ng supply sa bakuna at pati na rin po sa mga protective equipment na ginagamit ng mga frontliners at ng ating mga mamamayan. EF Ogardo, watching from Manila. Thank you, EF Ogardo. Michi May, nagakaon ko samtang naminaw ko nimo. Thank you. El Mongi, good evening. DW Lingayin. Secretary Bunuan was an overaged piece of sobrang yumaman pa. Thank you, DW Lingayin. Boy Zone, good evening ka Eric. Heidi Ching, good evening po ka Eric. Stay safe po and good health sa inyong pamilya. And Leslie Guapa and DW Lingayin, 80 years old na yata si Bunuan. Another Ilocanjong Rakiter. Melinda Gayuba, good evening ka Eric. Nagmamalinis pa si Bunuan, no? He is the gatekeeper kung kaya nangyari po ito dahil pinabayaan niya na lumaganap ang kasindikatuhan at paglubha ng pandarambong sa gobyerno, lalo na po sa area ng DPWH. Len Bendico, kasabay pa talaga sa second hearing ng Blue Ribbon bukas. Tama. Dizon is from Pampanga. Correct po, DW Langayin. Nagsilbi po ito na pinagkatiwalaan ni Pangulong Duterte itong si Dizon ng bilang bakuna czar at kasama niya po noon si Charlie Galvez na ngayon ay nasa OPAPRO, Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity. No, sana magkaroon ito ng mga konkretong hakbang at hindi lamang recycle ng mga tao, no? Ang dapat gawin dito, no? Bagamat nag-announce na si Marcos Jr. na magkakaroon daw ng independent commission for the investigation regarding sa mga katiwalian at mga malalaking iskandalo ng pandarambong involving the flood control projects, no? Mukhang dito yata mapupunta si Nicolas Torre, si General Diwata Torre, kung tatanggapin niya ang offer ni Marcos Jr. na pamumunuan niya itong independent commission na bubuuin ng Pangulo ni Marcos Jr. Upang gamitin si Torre na gumawa ng mga investigasyon at mga kung ano pang related na mga pagbibigay ng hakbang na mabuo ang case build-up, no? Tingnan natin kung kakayanin niya ni Torre, samantalang hindi nga niya nagawa yan sa loob ng PNP na reformahin, baguhin at itransforma sa mas mataas na antas ng mabuting pamamahala ng profesional na antas ang pagkakaroon ng organisasyon ng PNP. Although very short-lived ang kanyang pamumuno bilang Chief of the Philippine National Police, no? Kasi 85 days lang siyang naging Chief ng Philippine National Police, mga kababayan, no? Hindi ko pa rin po nakikita ang comments dito sa ating Facebook, no? Hindi ko alam bakit ano po ang nangyari dito sa ating Facebook, kung bakit wala akong nakikitang mga commenters, no? Pasensya na po kayo, ha. I cannot interact sa Facebook kasi hindi po nagde-display sa ating screen. But nonetheless, what is important is you are there. Ano po ba ang mga nararapat na gawin upang masimulan ang konkretong mga hakbang at hindi lang puro salita o puro forma? Una, kailangan pong i-relieve at i-dissolve na ni Secretary Vince Dizon itong mga District Engineering Office, sapagkat pwede naman po ito na i-absorb at direktang mag-report ang lahat ng mga district engineers at mga staff nila sa regional office at i-reshuffle sila, sapagkat ang district engineering po na mga opisina, binuo talaga yan para maging daluyan ng koneksyon ng mga kongresista para sa mga pork barrel projects nila. Diyan nila pinapadaan.
I think this is already redundant, no? Kasi may mga city engineer's office, may mga municipal engineering office, may provincial engineer's office. No need po na magkaroon pa ng district engineering office sapagkat pwede naman po ito direkta sa regional office at magtalaga na lang po ng mga project area coordinators para sa mga proyektong ipinapatupad. Sapagkat ang lahat po ng mga nakukobra at nakukupo mga proyekto at pundo na nilikom ng mga kongresista sa loob ng kanilang pagpapalusot at mga diskarte para makapagkaroon ng mga kunwari proyekto ay idinadaan po yan sa District Engineering Office. So ang katayan at ang mga arigluhan sa mga sindikato na contractors at pati po sa mga magnanakaw sa DPWH, doon po nagaganap yan sa channel ng District Engineering Office. I have talked to several district engineers na nag-retire na po at yan po binabanggit talaga nila. Yan ay pasimuno dyan ang mga kongresista talaga, ang mga nangunguna kung bakit po nagkakaroon ng diskarte sa mga district engineering office. But all of this can be mitigated kung hindi man lubusang mawala kung ang gagawin po ng secretary ng DPWH ay i-dissolve ang mga functions na ito ng District Engineering Office at i-absorb sila sa Regional Office. And then i-reshuffle na sila. And then kasuhan na po ang mga lugar kung saan notorious ang mga pagnanakaw at pandarambong sa mga proyekto, hindi lamang sa flood control projects. No? Kaya po hindi nagkakaroon ng aral o anumang pagpigil na ulit-ulitin po ang itong pandarambong ng mga taga-DPWH kasabwat ang mga kontratistang mga magnanakaw at mga kriminal at ang mga kongresista dahil walang nakakasuhan. Walang naisasampang kaso, walang natatanggal sa serbisyo, walang nakukulong na mga taga-DPWH. No? Hindi pa po ako nakakakita ng mga taga-DPWH na pinakulong sila at sila po ay pinagbayad, binawi ang mga ninakaw na kayamanan. Ganon din po sa mga contractors. So if Marcos Jr. is indeed true and serious enough na lutasin ito, simulan niya ito sa pagbibigay ng marching order sa bago niyang tinalaga na Secretary for DPWH na si Vince Dizon na i-dissolve na yung mga District Engineering Office. Lahat ng mga involved na contractors ay 2 taon. Walang kontratang makakapasok sila habang iniimbestigahan at binubuo na ang mga karampatang kaso sa kanila. At pagkakaroon ng mga kaso ay kaagad po na isuspend na ang kanilang mga projects at iparibid at hindi i-release ang mga pondo na kailangang ibayad pa sa kanila. At maghanda na po ng legal department ang DPWH para magbuo ng mga kasong ito at habulin ang mga kontraktor na ito at pati po ang mga politikong involved dito. Kung wala pong gagawin na ganoon si Vince Dizon at hilut-hilutin niya lang po at masamasahihin niya lang ang mga kaganapan sa DPWH, then nagpalit lang po tayo ng panibagong tagapagbantay ng pagnanakaw at walang mangyayaring pagkakaroon ng pagbabago sa mga nakawan na ito kung hindi gagawin po ang mga konkretong hakbang. Pangatlo, maliban po sa pag-file ng kaso, maliban pa po sa pagpapalakas o case build-up ng mga kasong ito at talagang i-prosecute sila to the fullest extent of the law, ay kailangan din pong ang mga kontrata na ino-audit ng Commission on Audit bago pa po i-award ang kontrata ay nakikita na ng COA ang historical records, financial records, and mga project implementation records ng mga partisipante sa anumang bidding na mga government projects. Yan po ang pre-audit stage prior to the actual implementation of the project. Kailangan po magkaroon ng pre-audit system at yan po ay mangyayari lamang kung magkakaroon ng working partnership po ang Commission on Audit at ang Department of Public Works and Highways. Without the pre-audit, lulusutan pa rin po ito ng mga dummy contractors. Gagamitin pa rin po ang mga taktikang ito na manghiram ng mga lisensya,
magkaroon ng arigluhan doon sa mga hindi pa masyadong mabaho o nabulgar ang kanilang involvement, ay papasok pa rin po sila sa kontratang ito. Ang sa likod pa rin po, the same na mga tao, the same po na mga sindikato ang magsasagawa ng kanilang operations kung hindi po magkakaroon ng istrikto at solido na mga pagbabago hinggil po sa audit and monitoring ng mga contractors, pati po ng bidding and transparency on the conduct of the project implementation. So tingnan natin po kung ma-include ito sa binabanggit ni Marcos Jr. na rirepormahin nila ang mga nangyayari ngayon sa loob ng DPWH. No? Dapat pati po mga undersecretary ng DPWH ay paresignin na rin po. And of course, even though they are resigned or wala na po sila sa DPWH, hindi dapat ito pipigil sa katungkulan ng gobyerno na habulin pa rin po sila at papanagutin sa pamamagitan ng pagsasampa ng karampatang mga kaso, mga kababayan. Kaya, we are hoping na hindi lamang po ito nagpalit lang ng tao at personalidad ang nangyari sa DPWH. Kailangan po magkaroon ng seryoso, konkreto at talagang solidong aksyon na makikita at talagang lantad sa kaalaman ng taong bayan. O di ba mga ka-update, dapat ho talagang malinis ang DPWH at mapalitan ho lahat ang mga tiwali magnanakaw na sangkot dyan. Kasi mga ka-update, kung paulit-ulit lang ho tayong sila pa rin ang luluklok o gagawan na naman nila ng paraan na sila pa rin ang magpapaupo sa mga ibang tao na naman ho nila, gagawa't gagawa pa rin ng kalokohan at kabalbalan ang mga dyan. Diba? Uulit-ulitin lang ho nila, pati ang mga engineer, district engineer, lahat ho ng pwede nilang isangkot o gagawing kontraktor, magagawa ho pa rin nila yan. Kasi madali lang ho yan mga ka-update. Pera ho ang usapan dyan. Pwede ho silang umarkila ng mga malalaking tao para may maibulsa na naman sila milyon-milyon o kaya bilyon. Ganyan ho yan. Kaya dapat mga ka-update, pag malinis itong DPWH, makialam ulit itong Blue Ribbon Committee ni Kong Dante Marcoleta para siguradong malinis ho dyan. Diba? Ang kaban ng bayan o ang pundo ng mamamayan. That is called bureaucrat capitalism. You run the government as if it is a big business enterprise to your advantage while you are creating an opportunity as well as a system na mas mabilis at mas epektibo ang pagpapalusot ng mga pondo para ito po ay makopo at makorner mo. At the same time, magagamit nyo ang poder nyo upang mapabilis ang pagpaparelease nito. That is a very classic definition of what we call bureaucrat capitalism. So si Martin Romualdez at sila Marcos, sila po ang nagpapanatili na ang pagpapatakbo ng gobyerno ay gagamitin nila na ang dugo at pawis na pinaghirapan ng mga mamamayan sa pagbabayad ng buwis, epektibong magagamit nila as a big business enterprise venture ang ating gobyerno. At sa pamamagitan nito, nagkakaroon po ng restoration at systematic implementation ng corruption and plunder. Yan, sapagkat hindi po nila napipigilan ang pagdurugo ng mga pundong ito papunta sa pagnanakaw sapagkat ginagamit mismo nila ang gobyerno para pagkakitaan. When the government is run for personal profit and it is being used by power and authority of those who control the government, ang sistemang umiiral po ay tinatawag na bureaucrat capitalism. Ang bureaucrat capitalism po ay nagiging barkada din po at kasabwat ng mga oligarkiya sa ating bansa upang kontrolin, monopolyuhin at pagkakitaan ang ating ekonomiya at patrimonya. At iilang pamilya lang po yan, sila din po ang nagkokontrol kung papaano lumakas at lumawak ang mga burokrata kapitalista sa loob ng gobyerno
At ganun din po, minsan, ang mga burokrata kapitalista ay sila din po ang nagmamay-ari ng malalaking asyenda at malalaking lupain at negosyo. Kaya nagkakaroon po ng inbreeding in the government. Ang resulta po niyan, ito, walang puwang ang oportunidad na mapipigilan ang korupsyon sapagkat it is very endemic and very systematic na nakadikit po sa practice of bureaucrat capitalism. Kaya kahit ano pa po ang pagpopostura ni Ginoong Marcos at ng kanyang mga tauhan na kunwari sila ay concerned about po dito sa issue ng corruption, kung walang hakbang at konkretong pagbabago upang buwagin ang bureaucrat capitalism, i-address po ang pagkokontrol ng mga oligarko at ng mga lalaking mga negosyante sa ating ekonomiya at patrimonya, the system of plunder and corruption in the projects being implemented by the government will persist. Magpapatuloy po siya. Dahil ang sistema na mismo po ang nagbibigay ng oportunidad at ng pamamaraan na umiral ang pagkakataon na ang mga buaya, magnanakaw na politiko na gumagamit ng poder at kapangyarihan ay makakapagsabwatan sila sa iba pang bahagi ng ating ahensya ng gobyerno like nangyayari ngayon sa DPWH at sa mga kaganapan sa iba pang ahensya ng gobyerno, mas lalo pong lumawak, mas lalong naging intensified ang pandarambong sapagkat nawala na rin po ang fear factor o ang pagkatakot na may mananagot ka, may pananagutan ka, o mabubulgar ka at hahabulin ka ng gobyerno. The way things are being addressed before during the time of former President Rodrigo Duterte. Ito po ang nawala, ang pagkatakot. The certainty of conviction, the certainty of being kicked out from office, and the certainty na ikaw ay may pananagutan, yan po ang dahilan kung bakit minimum o halos hirap ang mga kurakot na mangurakot ng todo-todo during the time of former President Rodrigo Duterte, because the system of bureaucrat capitalism and the system of oligarchic intervention sa ating ekonomiya at patrimonya upang i-breed nila ang burokrata kapitalismo at ang oligarkiya at monopolyo nila, lahat ng ito ay nagkaroon po ng pagbagal, ng pagbaba, because the systemic and institutional opportunities cannot provide na mas malaganap at mas mapapadali ang pangungurakot when during the time of President Duterte po, binabantayan ito, hinahabol at pinuputol po ang mga pamamaraan ng pandarambong. Kaya nga, sabi ko kanina sa aking talakayan sa unang bahagi in the morning, if Marcos Jr. and his cousin Martin Romualdez are indeed serious na baguhin po ang mga nagaganap na katiwalian at mga pangungulimbat sa kabanang bayan, ang pag-abuso at paglulustay sa pundo ng mamamayan, ay kailangan nilang harapin ang pinakaugat ng problema. At sino yon? Sila po ang pinakaugat ng problema nito. Nanumbalik muli ang systemic and institutional corruption, sapagkat yan po ang gustong mangyari ng nakaupong pamunuan nila Marcos. Whoever sits in power, sila po ang nagtatakda ng patakaran. Sila ang nagkokontrol kung anong direksyon ng pamahalaan at ano po ang magiging kaganapan sa ating lipunan. Exactly why nang bumaba po si Pangulong Duterte, mas mabilis po ang panunumbalik ng korupsyon at pandarambong at all levels of government in all other agencies of government. Mas lumawak, mas lumakas, at mas lumalim po ang pagkakataon na maging malaganap at malala ang pagkakaroon ng korupsyon at pandarambong. Because the system of the government through the current administration allow na ito po ay magkakaroon ng malawak na oportunidad na umiral. Ang mga korupsyon, ang pandarambong at pangungulimbat
because the fear factor was absent or ito po ay nawala na. Hindi na po ito nararamdaman ng mamamayan the way the criminals, the terrorists, the drug syndicates, and those who are involved sa mga krimen, naging malakas ang loob at naging masugid ang kanilang mga activities sapagkat ang strong law enforcement at ang clear and categorical certainty na may pananagutan at kalalagyan ka at magkakaroon ka ng takot sa otoridad at kayang gawin ng otoridad at batas ng isang gobyernong matino, lahat ng ito nawala.